Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dear Charo, nung ako ay bata pa, maraming beses akong nagtatanong sa Diyos kung bakit ganito ang buhay ko. Wala akong maiyakan kapag malungkot. Wala rin nag-aalok ng payo kapag nahihirapan. Ngunit habang lumalaki, naiintindihan ko na ang pagiging inaahigit pa sa dugo. Ang pagmamahal ay hindi lamang nakukuha sa mga biology kong magulang, kundi sa mga taong nag-alok ng pagmamahal at gabay sa akin. Ang buhay ay may mga pagsubok na hindi natin inaasa. At isa sa pinakamahirap ay ang lumaking walang kamatinan. Para sa akin, hindi ito lamang isang trahedya, kundi isang pagkakataon na ituro sa akin ang tunay na diwa ng katatagan. Ay, pagbuhay ko. Sukan ko eh. Ano ba itong buhay to? Mal, ano bang iniisip mo? Ano ba itong pinasukan ko? Napakahirap naman ang buhay nito. Wala ba tayong... Ay, nako. Bakit ka ba nagkaganyan? Ano ba yung mga iniisip mo? Tingnan mo, wala tayong bigas. Wala tayong makain. Palagi ka na lang ganyan. Ganito naman talaga yung buhay natin. Anong ganito? Noon masaya tayo. Masaya? Masaya ba yun? Kung wala tayong bigas? Masaya? Sa pagsapit na Saan ka pupunta? Bakit may dala kang bag? tayo'y magkapili. Saan kaya yung pupunta? Palagi na lang, walang kwenta. Ako pa yung nagtitiis. Ako'y matututo ipagkatiwala sa Tawagan ko muna si nanay. iyo ang buong ako. Hayaang malunod Hello, Nay? sa iyong pating Oh, hello. Oh, anak. Ba't napatawag ka? ati Gusto ko na umuwi, Nay. alay ang Napapagod na ako. Palagi na lang ganito. Gusto niya siya lang yung palagi nasusunod. Ang taas ng tingin sa sarili. Nahihirapan na ako, Nay. Gusto ko nang umuwi. Yung sinasabi ko sa'yo noon pa. Sa tingin ko pa lang sa lalaking yan, ang sama na ng ugali. Paano na ngayon? Buntis ka. Paano na yung bata? Nay, wala na akong ibang magagawa. Hindi, uuwi na lang ako dyan. Nahihirapan na ako dito. Anak, tama ang desisyon mo. Kaya naman kitang buhayan pati ang anak mo. Sanay naman na ako na mag-alaga ng apo. ang itutungo nito, di napipigilan pa ang sarili sa iyo. Hayaang malunod sa aking pagtingin. Umalis ang lalaki at ang asawa sa kanilang tahanan dahil sa mga di pagkakaintindihan. Sa upo? Nang Sa upo? Sino ba yan? Nay! Pinili ng asawa Pumasok ka! na umuwi sa probinsya kung saan ang kanyang ina. Sa isang lugar kung saan ang hangin ay may amoy ng luya, Dahan-dahan ka lang. puno ay nagbibigay ng mapayapang yakap. Sa kabila ng luha, nararamdaman niya ang tibay ng mga alaala ng kanyang ina. Salamat, Nay. Kumusta ka naman, anak? Okay lang ako, Nay, pero yun nga, nahihirapan na ako kaya umuwi na ako dito. Mabuti naman at nakadesisyon kang pumunta na dito at umuwi. Oo, Nay, siguro ito yung pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Mas maalagaan pa kita at ng apo ko. Ang laki na ng tiyan mo, anak. Oo nga, Nay, ilang buwan na lang manganganak na ako. Kaya akong nandito ka, anak. Sige, anak. Matulog ka ng maaga para pagising mo bukas. Lulutuan kita ng masarap mong ulam. Sige, Nay, kasi pagod na rin ako sa biyahe. Nay!
lumaki ang anak mo. sa akin. Huwag Nay, tignan mo, Nay. Ang lusog at ang pogi na iba niya. Huwag mo akong tanungin. Nay, pag mamamatay man ako ngayon, huwag na huwag magbibigay sa kanila ang anak ko. Oo, anak. Hindi ko ibibigay sa kanila ang iyong anak. Kahit anong mangyari. Salamat, Nay. Huwag kang mag-alala, anak. Hanggang sa kanyang paglaki, andito lang siya sa aking poder. Hindi ko siya pababayaan. Maraming salamat, Nay. Dahil hindi ko talaga malalaman ang aking Ako'y umibig na ako, subalit nasaktan ng puso. Parang ayoko nang umibig pa muli. May takot na nadarama na muli sa akin, anak. maranasan. Hindi ka magkakaganito. Nang masaktan muli ang puso ko. Ngunit nang ikaw ay makilala, biglang Sino itong tawag ng tawag? O ano? Pa, baka pwede ba akong makahingi ng kaunting pera lang? Panggastos ko sa paralan. Bakit dito ko naman sa akin manghihingi? May pamilya ka naman dyan. Dyan ka humingi. Anak, ito ang tandaan mo. May pamilya na ako. Kaya, huwag ka na magulo-gulo sa aking buhay. Dyan ka na sa pamilya mo. Dyan ka. Saan ka nakatira? Dyan ka humingi ng pera. Huwag sa akin. Parati na lang humingi ng pera sa akin. Naiintindihan ko naman meron ka ng ibang pamilya. Pero pa, anak ko din naman ako. Kahit kaunting pera lang pa. At isa pa, hindi ko naman ito ginagamit para masasamang gawain. Pa, nag-aaral ako ng mabuti dito para sa aking kinabukasan. Para sa iyo. Alam mo naman na, yun, si mama wala. Ikaw, may iba ka ng pamilya. Ako na nga lang umiintindi sa iyo eh. Pa, kahit konti lang. Humanap ka ng pera mo sa sarili mong pagsisikap. Huwag sa akin. May pamilya na ako, anak. Parang hindi mo naman ako anak. Kung makapagsalita ka ng ganyan. Huwag ka nang lalapit sa akin. May pamilya na ako. May pamilya ka. At dyan ka. Huwag mo na akong ituring na ama. At nagmula ngayon, huwag ka na tatawag sa akin. Naintindihan mo? Napakagulong batang to.
siguro na eh. O wag Direkto ka ka lang. Hindi magiging ito. tumingin ng ganyan sa Mahirap na pag walang ina. Wag mo akong kulitin, wag mo akong tanungin. Kumusta? Asan tol? Parang may mali sa'yo eh. Malungkot ka. Parang may dinadala kang bigat na problema. Tol. Tol, alam kita tol. Palagi tayong magkasama. Pag ganyan yung mukha mo, malungkot ka. Hindi naman ako malungkot ah. Tol, sabihin mo naman ako tol. Ako yung pinaka paborito mong kaibigan. Alam mo tol, may dinadala akong mabigat. Yun, sa pamilya lang din. Ama ko. Tol, alam ko ang nararamdaman mo tol. Masasabi ko lang tol, gawin mo yung motivasyon tol. Para naman din sa ikakabuti tol. Pero ang hirap tol. Walang hirap tol. Basta ang sasabi ko lang, gawin mo yung motivasyon. Lagay mo sa dibdib mo tol. Yung tipong mapapatanong ka naman sa iyong sarili. Kung bakit ito pangit? Feeling, naging ganito.